Dinaanan ko lang itong bulaklak ko. Ang ganda. Yan. Ang ganda ng flowers. Ayan guys. Hindi ko alam kung anong ano to. Anong halaman to. May ibang kulay eh. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video, i-share ko lang sa inyo yung mga naging experience ko dito sa Canada. 2 years na rin po ako dito sa Canada. Kumusta naman yung aking work, ang employer ko, at yung salary ko. Gusto ko lang din magbigay ng ma-motivate din yung iba na mga kapwa ko caregiver dyan, lalo na sa mga nasa Hong Kong, Singapore, sa Japan, saka nasa Pilipinas, na gusto din maging caregiver dito sa Canada. Yun nga guys, so dumating ako dito sa Canada noong 2023. Bago ako dumating dito sa Canada, nung nandun ako sa Hong Kong, pagdating ko ng Hong Kong ay nag-check na ako ng mga kung saan ako pwede mag-apply para makarating ako ng Canada. Ang option ko talaga ay yung dating program na home child care program, yung para home support workers for elderly. Dahil elderly po yung experience ko sa Hong Kong, dapat ganun yung applyan ko. Pero dahil nga sa mga nabasa ko at sa mga nag-share din na grabe yung backlog, so hindi ko na po yun tinuloy. So ngayon, thankful and blessed po at napunta po ako sa Metro Pinoy na yun na po ang nakatulong sa akin para makarating ako dito sa Canada as a housekeeping aide through LMIA po. Yes guys, LMIA po yung naging way namin para ma-hire po ako ng employer ko dito sa Canada. And then, nag-transition na lang po ako. 6 months period ng work ko as a housekeeping aide ay nag-process na rin po ang employer ko ng LMIA for nanny nurse. Hindi na namin inantay na mag-apply ng LMIA bago mag-expire yung aking work permit. Kailangan 6 months before ma-expired yung work permit ay kailangan nakapag-apply na yung employer ko ng LMIA. Kasi yung LMIA guys, it took long time. Like po, yung sa iba kasi inaabot ng 4 to 6 months eh. Yung akin naman, thankful and blessed naman kasi nung nag-apply yung employer ko ng LMIA, inabot lang po ng almost 2 months and more than 2 months. Mabilis lang yung process ng LMIA ng employer ko. So, mabilis lang kami nakapag-apply ng work permit. So, ngayon nga, balik na tayo dito. Dumating ako dito sa Canada noong June 23, 2023. So, ngayon, na siya, September 1, 2025. Matagal-tagal na rin po ako dito sa Canada. Marami na rin po ako naging experience. So far, okay naman. So, blessed naman. As of now po, ang employer ko ay ganun pa rin. Hindi pa ako nag-change ng employer. Ang sa employer ko ay napaka-supportive nila when it comes sa pag-process ng mga documents o kapag may kailangan ka ng documents, mabilis lang sila mag-provide. Yan ang kagandahan sa mga employer ko dahil maasahan sila pagdating sa mga documents na kailangan at supportive naman sila sa lahat ng mga plano ko. So hindi po sila against, sila po ay supportive para sa akin at sa akin din para sa pamilya ko. Yun nga, dumating ako dito sa Canada as a housekeeping aide for 1 year and then nung na-approve na yung LMIA ko, nag-apply na kami for nanny. And then, ngayon, nakapag-usap na rin kami ng employer ko dahil kailangan ko pa ulit ng panibagong work permit next year para ma-maintain ko lang yung status ko dito sa Canada while waiting for the permanent residency. Kailangan muna mag-apply ng LMIA yung employer ko para makapag-apply ako ng work permit next year. Kasi matagal yung process ngayon ng permanent residency under ko ng new program para sa mga caregiver. By December, mag-apply ng LMIA yung employer ko para makapag-apply ako ng work permit next year. So, mahirap kasing maging kampante tayo na isipin natin na pag nakapag-apply na tayo ng permanent residency natin ay magiging okay na tayo, magiging stable na yung status natin dito. Hindi pa po. Once na hindi pa po kayo naka-receive ng inyong mga AUR or acknowledgement of receipt, ay hindi pa po kayo magiging kampante. So, kailangan makakuha muna kayo ng acknowledgement of receipt para kayo ay makapag-apply ng open work permit. Sa tagal ngayon po ng pagbibigay po ng AUR ng immigration ay karamihan po sa mga nag-apply ng mga caregiver ay mga nawalan po ng status. So ngayon, para ma-maintain yung status nila dito at makapag-stay sila dito sa Canada, ay apply po sila ng visitor record. So yung visitor record na yun, pwede sila mag-stay dito, pero hindi sila pwedeng mag-work. Yan din ang in-explain ko sa employer ko na mahirap yung ganong sitwasyon. In-explain ko sa kanya na marami nga yung nawala ng status ng mga caregiver kaya nag-apply sila ng mga visitor record para lang makastay dito sa Canada. So mahirap talaga guys maiwala ng status dito. Kasi nawalan kayo ng status dito, hindi kayo makapag-work.
Lalo na kung mag-apply kayo ng PR or nakapag-apply na kayo ng PR, i-check kasi ng IRCC yan eh. So, paano ka nakasurvive dito na wala kang work? Sinong sumuporta sa'yo? Kasi check nila yan guys eh. Baka kasi nagka-cash job ka, nag-under the table ka para makakuha ka ng sahod. Kaya i-check lahat ng IRCC. Nakakatakot na ganun kasi pwede tayo magkaroon ng problema sa ating mga PR application. So, mas maganda talaga magkaroon kayo ng status at makapag-work kayo. Okay lang sana kung may mga may mga asawa kayo dito nagtatrabaho, nag-apply kayo ng PR, so okay lang yun. Kaya kayo mawala ng trabaho at meron namang magsusupport. Sa katulad namin na wala naman kaming mga family dito na magsusupport sa amin, so kailangan talaga namin ma-maintain yung status namin. So kailangan talaga mag-apply ng panibagong work permit para magkaroon ng status. Makapag-work ka pa rin na legal. Okay, mas maganda guys na sumunod tayo sa rules ng Canada para hindi tayo magka-problema. So, grabe na po yung paghigpit dito sa Canada. Kahit ako guys, mula nung 2023 dahil alam ko na bawal akong mag-part-time, bawal akong mag-work sa ibang employer. Hindi ko talaga yung ginawa. Never akong gumawa. Hindi ko talaga pinush na mag-part-time sa ibang employer. Nakausapin ko yung employer, baka meron silang friend na kailangan ng nanny or maglinis ba. Hindi eh. Kasi alam din ng mga employer ko na bawal. Mahirap na pumasok sa gano'n. So, mula nung dumating ako dito sa Canada, never ako naka-experience na magkaroon ng part-time. Okay? Kasi sumusunod ako sa rules ng Canada kasi ayaw kong magkaroon ako ng problema balang araw. So, grabe po ang pagka-strict ng IRCC po ngayon. Kaya mas maganda, sumunod tayo sa mga rules nila. So, ngayon, 2 years na ako dito sa Canada. From housekeeping aide to nanny. At same employer pa rin. So, by next year guys, same employer pa rin. Okay? So, hanggat kailangan pa ako ng employer ko, pwede pa po ako mag-work sa kanila. Hanggat kailangan pa nila ako. Sabi nga ng employer ko, ng babae, kailangan pa niya ako mga 5 years pa daw. Di ba? Ang tagal pa nung guys, 5 years So, at least ako, thankful naman ako kasi and blessed naman na as in, kailangan pa talaga nila ako dito sa Canada. So, hindi ako problema na maghanap ako ng employer para magkaroon ako ng work dito. Although, mahirap kasi guys kapag naka-close work permit ka. Lalo na pahirapan yung paggawa ng LMIA sa mga ibang provinces. Although, yung mga caregiver naman ay hindi naman po affected sa mga unemployment na mga places dito kasi yung mataas po yung unemployment like more than 6% ay hindi po makakapag-process ng LMIA ang kanilang mga employer. Pero yung mga caregiver, nanny, ay hindi naman po sila apektado dito sa rules ng Canada na hindi pwede mag-apply ng LMIA yung kanilang mga employer kapag nasa 6% employment rate sa kanilang mga provinces. Kami naman ay hindi naman po affected yan sa 6% unemployment rate na yan. Yun ang naging ko guys na sinare ko sa inyo yung from domestic helper Hong Kong, naging housekeeping aide dito sa Canada, then ngayon ay nanny na siya. So ganun talaga guys, tiis lang, nyo lang kung talagang yun na yung pagiging housekeeping yung maging way nyo para makarating kayo dito sa Canada, mapabilis yung magpunta nyo dito sa Canada. Okay lang, tanggapin nyo. Cleaner, pwede yun, tanggapin nyo guys. Kasi kapag nandito naman kayo sa Canada at maka 6 months kayo, pwede na kayong malay nyo, yung employer nyo ay may anak, diba? So pwede kayong gawing nanny, magta-transition kayo for nanny. So ganun lang, itiis lang hanggang sa makarating kayo dito sa Canada. I-grab nyo na kung ano yung mga pwedeng work nyo. Huwag muna kayong mamili, okay? Saka na kayong mamili dito sa Canada kapag nandito na kayo, permanent residence na kayo. Sa ngayon, kapag kayo ay nagbabalak pa lang, may plano pa lang kayo na makarating ng Canada, kahit anong job, pasukin nyo, i-grab nyo, huwag na kayong mamili. Kasi pag nandito na kayo sa Canada, pwede naman kayong mamili ng trabaho nyo. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung life ko dito sa Canada at yung mga benefits ko din, mga tax refund, free healthcare. So, nagamit ko na yung free healthcare ko at saka nagkaroon din sila ng panibagong dental care plan which is na ko naman yun, na-avail ko din naman yun, nagamit ko na rin. So, yun talaga, thankful and blessed naman ako dito sa Canada since 2023 up to present. So, kung kayo po ay nagbabalak din po na mag-Canada, kung kayo po ay nag-work sa Hong Kong, Singapore, Japan, grab nyo na muna guys kung ano yung sa inyo, i-offer sa inyo ng agent nyo na maging mabilis po. Pero make sure po na legit yung agent or consultant kasi malaki-laking pera din yung bitawan nyo. Mahirap po mawala ng pera, mahirap maloko. Kaya dapat alert din po kayo, mag-check kayo ng mga reviews, okay? Para hindi kayo mapahamak at hindi kayo ma-scam kasi marami na pong na-scam dito sa Canada. So, yun lang guys, na-share ko lang po sa inyo yung naging karanasan ko dito sa Canada mula noong 2023. So, yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung notification
para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye. God bless us all.